Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Magandang hapon. Sa pagdiriwang po natin ng 33 linggo sa karaniwang panahon, ay ipinapaalala sa atin ang katapatan ng Diyos sa ating lahat. Ang katapatan ng Kanyang mga ipinangako. Ang katapatan ng Kanyang pag-ibig sa ating lahat. Kaya naman, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, minarangal ka namin, sinasamba ka namin, Salamat ka namin, dahil sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapan, hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit, maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami, tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon pagkatapos ng mga napakalaking kahigpitan o kapighatian, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon ng sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo nga po ay nasa 33 linggo sa karaniwang panahon. Sa isang linggo, ano po ang ating ipagdidiwang? Ang kapistahan ng Kristong Hari. At pagkatapos nito, ay dadako naman tayo sa isang season. Ano po ang season sa Tagalog? Ang season ng simbahan, dadako tayo sa Adbyento, kung saan tayo ay maghahanda para sa pagdating ng Panginoon. 33 linggo sa karaniwang panahon. Ano pa po ang ating naiisip sa 33 linggo? Sa ating pananampalataya. Ano po ang importansya o ano pa ang halaga ng numerong ito? 33 linggo ay kung naniniwala tayong lahat na ang 33 ay kung kailan namatay ang ating Panginoon at nabayubay siya sa krus. At yun nga ay pasusundan ng paghahari o ang pagdiriwang natin ng Kristong Hari, kapistahan ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Sa araw na ito, sa pagdiriwang nating ito, ay narinig natin sa mga pagbasa na tila baga ang sinasabi lahat ay ang katapusan ng daigdig o ang katapusan ng lahat mula sa ating unang pagbasa hanggang sa ating ebanghelyo. Sa mga kaisipan, ito ay tinatawag na eschatology. Ang eschatology po ay isang disiplina sa teolohiya na nakatuon sa pagninilay ng katapusan ng lahat. Ano po ba ang sinasabi sa atin ng mga katapusang ito? Ang katapusang ito ay, ang sabi nga sa huling parte ng ating ebanghelyo, wala namang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit na ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Natatakot po ba kayo sa katapusan?
Meron po ba kayong nararamdamang takot kapag ang sinasabi natin o ang pinag-uusapan natin ay ang katapusan ng daigdig? Maraming nagsasabi na ang palatandaan ng panahon ngayon ay nagsisimula na ang katapusan ng daigdig. Pero ang sinasabi sa ating ebanghelyo, wala namang nakakaalam nito. Wala namang nakakaalam at wala namang nakakasigurado kung talagang katapusan ang mga ipinapahiwatig na mensahe ng lahat nangyayari sa daigdig. Pero kung babalikan natin at kung titingnan natin at tatanungin natin ang ating sarili, tayo ba ay may takot na nararamdaman kung pag-uusapan ay ang katapusan? Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Mawawala ang langit at ang lupa, pero ang mga salita ko kailanman ay hindi magkakabula. Mawawala man ang lahat, mawala man ang lahat, pero ang salita ng Diyos ay hindi kailanman mawawala. Dito ay nakasisigurado tayo na ang kanyang mga pangako sa atin ay kailanman ay hindi mababali. Ang mga pangako sa atin ay tutup din niya. Kahit na ang ating mga nararanasan ay mga mahihirap. Dahil anong sinasabi sa ating unang pagbasa mula kay Propeta Daniel? Maghihirap ang lahat. Mararanasan ng lahat ang matinding hirap. Pero ang lahat ng nakalista ay kanyang itataguyod. Ang lahat ng kanyang nakikilala ay kanyang itataguyod. Tayo po ba ay nakikilala ng Diyos? Siyempre naman, ano po? Tayong lahat ay nakikilala ng Diyos, pero ang tanong natin, kilala po ba natin ang Diyos? Nakikilala po ba natin ang Diyos? Kamusta naman ang ating ugnayan sa Diyos? Tayo po ba ay nabubuhay lamang upang magpayaman? Tayo po ba ay nabubuhay lamang upang ating gampanin ang ating mga kailangang gawin sa araw-araw? Sana naman po ay mayroon tayong naiiwang oras para kilalanin natin ang Diyos. Sana naman po ay may naiiwan tayong oras upang palalimin natin ang ating ugnayan sa Kanya. Kung gayon na nagiging tapat siya sa Kanya mga pangako sa atin, kahit na tayo ay nahihirapan, kahit na tayo ay nasasaktan, kahit anong uri ng ating dinaranas ngayong mga panahong ito, hindi mawawala ang pagkapit natin sa Kanya. Hindi mawawala ang ating pananalig sa Kanya. Hindi mawawala ang paniniwala natin sa Kanya. Mahirap man, nakakapagod man, nakakasakit man, pero kung tayo ay maniniwala sa Kanya, kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya, tayo ay makakasama sa Kanyang mga maililigtas. At nagawa niya na ito dati pa man. Kaya nga po ang sinasabi sa ikalawang pagbasa natin sa mga sulat sa Hebreo, noon pa man ay nakapaghain na siya ng kanyang buhay. Noon pa man ay nakapag-alay na siya ng kanyang buhay. Hindi niya na ito kailangang ulitin dahil doon sa kanyang pag-aalay na iyon, tayong lahat ay natubos niya. Ibig sabihin, noon pa man na ipakita na niya na siya ay totoo at tapat sa kanyang mga ipinangako. Wala nang pag-aagam-agam. Wala na tayong kailangang tingnan at wala na tayong kailangang hanapin na palatandaan.
na sinasabi sa ating ebanghelyo, wala nang palatandaan na kailangan nating tingnan. Dahil ang palatandaang ito ay ang kanyang pagkabayubay sa krus. Ang palatandaang ito ay pinaghirapan na niya, marami ng taon ang nakakalipas. Magdududa pa ba tayo? At kahit naman iyon ay nagawa niya, hindi naman siya nakaupo lamang sa kanan ng Ama. Habang siya ay nakaluklok doon, tinitingnan at sinusubaybayan pa rin niya tayo. Habang siya ay naghahari, pinapangalagaan pa rin niya tayo. Kaya nawa mga kapatid, huwag nating sayangin ang ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Nalalapit man o hindi ang katapusan ng mundo, nalalapit man ang katapusan ng lahat ng bagay o hindi man, ngayon pala ang maging handa na tayo. Ngayon pala ang ay sisimulan na nating talikuran ang ating kasamaan. Magbabalik loob tayo sa Diyos at dadamhin natin ang Kanyang pagmamahal. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng 33 linggo sa karaniwang panahon, nawa ay mapaigting pa nito ang ating pananampalataya. Nawa ay tunay na tayo ay maniwala sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos at umasang sa ating pagpupursigi, sa ating pagsusumikap, ililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga nararanasan. Pagagaanin ng Diyos ang lahat ng ating dinadala. Nang sa gayon, lubos nating maramdaman ang Kanyang awa, ang Kanyang habag, at ang Kanyang pagmamahal. Magsitayo po tayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. buong pananampalataya na dumalangin tayo, mga kapatid, sa Diyos na ating Ama. Hingin natin ang biyaya na magbibigay ng kahandaan sa ating pakikipagtagpo sa Panginoon. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, upang ang pananampalataya sa muling pagkabuhay ng sangkatauhan ay buong katapatang maisalin sa pagtuturo nito ng doktrina at magsilbing ilaw ito na tatanglaw sa pamumuhay ng bawat mananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang matularan ng mga nahirang na lider ang sakripisyo ni Kristo sa kanilang panunungkulan na mapanatili ang kapayapaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong pinanghihinaan ng pananampalataya, bunga ng karukhaan, karamdaman at kawalang katarungan, upang ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay magbigay nawa sa kanila ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga angkan sa ating sambayanan, upang ang pananalig sa buhay na walang hanggan, ang pagsikapan nating matamo sa pamamagitan ng katapatan sa ating pananampalataya at sa tuwina ay mapaghandaan natin ang pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga sakramentong magbibigay ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang 15 taon ng ating pagiging parokya, nawa ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon sa pananalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, lubos ang aming pananampalataya sa pangako mong kaligtasan. Ipagkaloob mo nawa na ang pananampalatayang ito ang magbigay sa amin ng kagandahan, kahandaan, sa pagharap namin sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapalao. Handa ng bawat puso, pagkat inibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Inalay na lang sa buti ng trigo, at tayo'y nagbibigay ng buhay mo. At anak ang nagmula sa isang tangkay ng ubas, ibumig nagbibigay lakas. Puting at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat ibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan
at ang bunga na walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nag-isiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, bago matapos ang hapunan, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagnidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak na puso. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Paalala po sa tatanggap ng komunyon. Kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Pagkatapos tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakaraan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Seniorate. Ang liwanag mo ay suminta
na kita'y mahalin, at hindi sa apoy, kahit anong laki, ako mapipili, hindi kang sambahin, naapit ako na ika'y mamalas, nakapapos sa krus, hinahamak-hamak, naakit ng iyong katawang may sugat, at nang tinanggap mong patay at libak, naapit ako sa iyong pag-ibig, kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa'yo'y manginginig, wag nang magabala upang ibigin ka. Pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala, walang magbabago, mahal pa rin kita. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa ating banal na pagdiriwang na ito. Nawa po ay magkaroon kayo ng pinagpalang gabi ngayong gabing ito. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.